Nako, mga sangga, matindi po itong topic natin ngayon o itong ating vlog dahil nga po isang Palestinian ang naglabas ng isang napakalaking katotohanan tungkol po sa Hamas. Nangyari po kasi ito sa isang hospital na nagiging usap-usapan ngayon sa mga balitaan, hospital sa Gaza na ang ilalim po ay kampo ng Hamas. No? At marami na pong ebidensya ang lumalabas. Ngayon, itong journalist na taga Al Jazeera, isa pong journalist na kumakampi sa Hamas. Talagang 101% makahamas po talaga. Ngayon, in-interview niya yung Palestinian. Ang problema, ni-real talk siya ng isang Palestinian at kinanta ang malaking katotohanan tungkol sa Hamas. So, magandang oras po sa lahat ng mga nanunood ngayon, no? Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay. Anyway, mga solid sangkay, shoutout po sa inyong lahat. Gumawa na po ako ng Facebook page tungkol po sa para lamang exclusive sa mga solid sangkay. So, hindi na kailangan mag-follow doon ng mga hindi solid sangkay, no? Pero, hindi ko pa po pinapublish. Pero malapit na at i-share ko po dito yan. At kung kayo ay bahagi ng mga solid sangkay na nakasubscribe dito, pwede nyo pong i-follow kaagad itong gagawin kong Facebook page. Alright? Na para lamang sa mga solid sangkay. So, ito na nga guys. No, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Nasa ibaba po, may subscribe button dyan. Pindutin nyo lamang yan. Tapos pindutin nyo yung bell at pindutin nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan i-follow ang ating Facebook page. Naku, matindi itong ating topic ngayon mga sangkay. Dahil ito po ang nangyari. Kumakalat kasi ngayon ito sa social media. Ito pong iskandalo na nangyari po sa isang hospital as in mga sangkay. Napahiya po dito ang isa pong reporter ng Al Jazeera. Ito po sila ay kumakampi sa Hamas kasi, itong media na ito. At kung titignan po natin yung kanilang YouTube channel, talagang more on kinikriticize nila ang Israel. So, kamping-kampi po talaga ito sila sa Hamas. Ngayon, eto na nga mga sangkay ang nangyari. No? In-interview, di ba? In-interview. Ang isa pong, I don't know kung pasyente po siya o may dala po siya dong pasyente sa isang hospital na ang ilalim po ay kampo. At dito, nabuking lalo ang Hamas at napahiya ang nag-interview. Panoorin po natin ito. In fact, check what happens when a reporter from Al Jazeera, which is owned Okay. Ito yan yung original video muna bago itong reaction ng isang balita sa Sky News. Kasi ginawan po ito ng reaction ng mga media sa international. So ito po ang actual na video. Yan, kung papanoorin natin po dito, an Al Jazeera correspondent interview a Palestinian civilian from Gaza in a hospital in order to criticize Israel. So yun ang purpose niya mga sangkay. Pero ito daw po ang nangyari. Ito, panoorin po natin. Sabi po dito, the Israeli army is telling people to go south of Wadi Gaza. Yes, yes. Ito po siya mga sangkaya. Sana nakikita po ng lahat, no? Ito po si Tatay ang ini-interview. Ito po yung nag-i-interview mga sangka, itong taga Al Jazeera na napahiya. Ito, it was not one house that was yung pinasabog. An entire compound was erased. So, hindi lamang daw po yung isang bahay yung nabura, kundi buong compound. Ngayon, ang gusto na mangyari nitong nag-i-interview is i-criticize. Siyempre, pag nag-criticize siya sa Israel, lalo pong masisira ang Israel. Pero, nadali po siya dito mga sangka ito. Yan. Over 15 or 20 houses. Is this a human act? So, umaasa pa rin po yung nag-interview na i-criticize niya ang Israel kasi Palestinian diba? Again, ulitin natin, ang kalaban po ng Israel dito, hindi po Palestinian na. Ilang beses na po yan pinaliwanag kahit dito sa mga vlog natin, we are not criticizing
Palestinian people. Actually, ano tayo pro-Israel and pro-good people, good Palestinian people. Kasi may mga good Palestinian Yung mga mabubuti, parang dito sa Pilipinas, di ba? May mga mabubuti at mga loko-loko din. So, ito po ang nangyari, mga sangkay. هذا عمل إنساني هذا عمل إجرامي. Sabi po dito, no, this is a criminal act. وبعدين بالنسبة للمقاومة اللي بتيجي بتخبى بين الناس. Ayan, ito na nga, nag-umpisa na. ليش تخبى بين الناس؟ Nabaliktad mga sangkay ang situation. Instead of criticizing Israel, Hamas ang criticize. Sabi po dito, as for the resistance, they come and hide among the people. بتخبى بين الناس. ليش تخبى؟ Why are they hiding among the people? Tinutukoy na po dito ang Hamas na nagtatago po sa ilalim ng lupa. At doon pa po mismo, mga sangkay, sa mga istruktura na marami pong tao. بين الناس. يروح في جهنم. They can go to hell and hide there. Grabe yung galit ni tatay, no? Talagang binanata na po niya dito yung Hamas. Pwede silang pumunta sa impyerno at doon sila magtago. Napuno na rin siguro. Ngayon, eto, ang nangyari. تخبى. يعني هذه. Bigla pong kinuha ang mikropono nitong reporter na ito na kumakampi sa Hamas. Napahiya po siya هذه شهادات من Biglang nilayo. Biglang nilayo yung kanyang mikropono. Sayang, no? Di sana nakarami sana na banat si tatay laban po sa Hamas. Okay. مواطنين بسبب يعني هذا Binabago niyang statement to. Binabago niyang statement. Israel yung binabanatan niya. Pero ang sinabi ni tatay, ang kinikriticize po niya dito, yung Hamas. Ngayon, nag-react po dito yung taga Sky News. Ito, panoorin po natin. In fact, check what happens when a reporter from Al Jazeera, which is owned by Qatar, which backs Hamas, interviewed a wounded Palestinian man who then complained on camera, "Why is Hamas hiding among us at the hospital? Why don't Ayan na. they just go to hell and hide there?" The reporter cut him off, and boy, he looked scared. Pambira. Ang reporter daw, biglang kinabahan sa mga sinasabi na ni tatay. Biglang nag-iba Biglang ang binanatan ay hindi po Israel, kundi Hamas. Ito po yun. Pinakita ulit nila mga sangkay. بتخبى بين الناس. ليش تخبى بين الناس؟ Why resistance Hamas hiding among جهنم us? يتخبى. يعني هذه شهادات. Eta nyo? Bigla pong nilayo ang mikropono ngayon. Itong Sky News, ipinakita dito kung sino nga ba ang reporter na ito. But the real scandal Ay napakalaking iskandalo nito. Sabi po ng reporter ng Sky News. Hindi po niya alam na on the spot sasabihin po yun ni tatay. Pero hindi ko alam bakit hindi po na-edit yun ng Al Jazeera. Siguro live po yan, live interview. Sa pag-aakala nila na lahat ng Palestinian ano ba tawag dito? Bumabanat sa Israel. Kaso, there are many Palestinians na bukas na po talaga ang isipan. Alam na po nila ang totoong nangyayari. Bakit marami ang Palestinians na nadadamay? Because of these people, Hamas, who are hiding. Nasa ilalim po sila ng lupa. At ang sinasabi nga po na itong tunnel na itong mga sangkay, nasa may hospital ang pinakamalaki. now exposed is that Western media organizations like CNN, Okay? Ito na, binanata na po niya dito mga sangkay, yung mga media na pinapalabas na ang Israel ay talagang brutal. Ngayon ito, papangalanan pa po niya. AP, and Reuters, they have been using freelance reporters in Gaza who actually accompanied the Hamas terrorists who on October 7 attacked Israel and slaughtered 1,200 Jews. And they included this journalist, photographed being Ayan po siya mga sangkay, hinalikan pa, pambihira. kissed by the Hamas leader in Gaza. And this is a journalist who was then filmed with a grenade in his hand, getting a lift into Israel for that Hamas attack. And here's the grenade in his hand.
And here he is during that attack in front of Israeli tanks captured by the terrorists. Oh, bistado po. Alam niyo, malaking iskandalo itong mga sangkay na ginawa po niya. In-interview po niya yung Palestinian. Siguro nga, marami pa po itong mga ganitong klaseng video no, na kinakat na lamang po nila, lalo na pag hindi naman po talaga live. So, iyan po ang nagaganap. At sa totoo lang, marami na po ang Palestinian na camping ngayon sa Israel at sinusumbong po nila kung asan yung location nitong Hamas. Nagsisend po sila ng location. Halimbawa, nakita nila na mayroong tunnel sa may kabahayan nila. Ito, andito yung location. Sila po mismo ang nagsusumbong. At ang pagkakaalam ko mga sangkay, tutulungan po ng Israel ang Palestinian people na makabangon after po netong sigalot na ito. No? After po matalo ng Hamas. So ano po ang inyong komento? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.